Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Okay. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. I hope na makuha mo ang energy. Okay, paalala lang, ito ay general reading, so pwede kang makaresonate or hindi. Gamitin mo ang iyong intuition. And kung hindi sa'yo resonated, ignore the message. Okay, Earth Signs. First card natin is number 18, number 5, number 8, number 26, 8. So 88 siya, 8, 3, 8. Earth Signs. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng kailangan ka ng anak mo. Kung may anak ka na ba? Or posibleng kung sino man itong batang maliit, babae siya. Nangangailangan siya ng tulong. Or pwedeng nangangailangan siya ng atensyon. Pangalawa, nakikita ko sa'yo dito, mag-iingat ka. It's either you're in a relationship, you're married, or you're in a committed, like live-in partner, my girlfriend, my boyfriend. Pag-iingat ka sa araw na ito, lalo na kung ikaw ay may kausap na sa intimate relationship to. Di ba? May third party ka ba? Or pwedeng naghahanap ka ng pwedeng makatulong sa'yo sa financial. Parang ganun. Kasi if ever hindi yan resonated sa'yo, ignore mo na lang. Pero if ever may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend, may ka-live-in partner, pero hindi ka masaya, kasi, okay, masaya ka sa emosyon, but wala kang nakukuhang financial satisfaction sa partner mo, sa asawa mo, or sa girlfriend, boyfriend mo. Okay? So, ang resolution mo is siguro maghanap ng ibang lahi. Diba? Kahit may edad na, kahit matanda na, basta makakatulong sa'yo para makuha mo yung great fortune. Ang problema lang dito, ingat ka. Kasi unang-una, hindi mo alam kung hanggat hindi mo ito nakikita sa personal, kahit nakikita mo siya sa video call or sa kung saan pa man, huwag kang maniniwala na ito ay talagang siya yung pinoproject niya. So, ingat-ingat ka dahil posibleng maloko ka sa usaping relationship, pwede ka ding maloko sa usaping pera. Okay? Ang maganda din dito, sinasabi na may pera na posibleng parating. Pero hindi ito galing dito. Nakikita ko siya dito na may posibleng swerte, good luck, good fortune, great fortune, or pag-ulan to, windfall of money, windfall of opportunities, abundance, and prosperity na pwedeng pumasok sa buhay mo. Okay? So, hanapin natin yan. Maging aware tayo kasi minsan hindi natin nakikita na may mga blessings pala na nasa paligid natin. Masyado tayong nakafocus sa maling direksyon. Okay, first card dito is 9 of. So, nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo kasi may great fortune dito, may malaking halagang pera or may pag-ulan ng swerte. May posible kang financial satisfaction na mararamdaman sa araw na ito, if ever lang. Sa usaping relationship naman, nakikita ko sa'yo dito na posibleng if single ka, may nanliligaw sa'yo, hindi lang relationship ang ino-offer niya sa'yo. Ino-offeran ka pa niya ng pera. 'Di ba? So, if ever man single ka ngayon, may naliligaw sa'yo, or may relationship ka na, posibleng sa araw na ito, mag-offer siya sa'yo ng it's either trabaho, negosyo, or financial help, or unexpected na pera, dahil siguro kailangan mo ng pera. Okay, so etong dalawang barahang to, it's a 9 of Swords and 2 of Wands. Dito to, di ba sinasabi ko kanina, if ever man may relationship ka na, tapos, mayroon ka pang
nanliligaw sa'yo or nililigawan mo, pina-financially stable na individual, nahirapan ka ngayon, hindi ka makatulog sa pag-iisip kung ano yung gagawin mo. Kasi parang confused ka eh. If iiwanan mo ba yung kasalukuyan mong relationship or hindi. Trabaho, ganun din. Sa trabaho, nakikita ko sir dito na pinagpipilian mo kung magre-resign ka ba or mag-i-stay ka or kung ano itong kailangan mong gawin or pagdesisyonan. Sa relationship dito, nakikita na siguro ang dahilan kung bakit ka naghahanap ng satisfaction sa ibang tao dahil restricted ka. Yun na nga, masaya naman yung emotional mo, masaya yung puso mo, kaso lang, ang financial mo sobrang talagang hindi maganda. Pero, relationship man siya or pera, kasi yun yung pwedeng dumating sa'yo eh. It's either new relationship, or it's either money, or new work, new job, or kung ano pa man ang source ng income, kailangan mong pagtrabahuhan ito. 'Di ba? Hindi naman, walang free dito sa mundong ibabaw. Okay? So, yun lang yung iisipin mo. Walang free dito sa mundo. Kailangan nating mag-sacrifice. Okay? So, yun. Ang judgment dito is nagsasabing kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mo daw na pag magdesisyon or isang decision making ang kailangan mong gawin sa araw na ito na pwedeng it's either magbigay sa'yo ng financial satisfaction or emotional satisfaction. Pero depende yon. Depende. Kaya nga kailangan mong pag-isipan. Nasa crossroad ka eh. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung tama ba itong desisyon na gagawin mo. Diba? Isa confirmation dito na may mag-o-offer sa'yo ng work, mag-o-offer sa'yo ng trabaho, ng pera, ng financial help. So, nasa choices ka. Ikaw yung, ito yung time na kailangan mong mamili. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kalmahin mo yung sarili mo muna. Okay? Huwag kang magmadali. If ever man na nahihirapan ka na magdesisyon sa araw na ito kung ano yung pipilian mo, pera ba or relationship or dalawang trabaho to na pinagpipilian mo, make sure na huwag kang gagawa ng desisyon sa araw na ito. Siguro mga Martes, Miyerkules, doon ka magdesisyon. Or kalma lang dapat. I-calm mo yung sarili mo. Okay? Calm yourself. And then, isulat mo yung mga pros and cons. Ano ba yung makukuha ko dito or dyan? Ano ba yung negative? Ano ba yung positive? 'Di ba? So, huwag masyadong emotional. Kasi pag naging emotional ka sa choices mo, mahirapan ka. Mahirapan kang makapag-desisyon. Okay. So, if ever then na, so yun, nakikita ko sa'yo dito na isang decision making ang pwedeng gagawin mo ngayon na pwedeng mag-cause ng away. Yun, mag-cause na, maging dahilan ng away, dahilan ng separation, dahilan ng sigawan, ng sumbatan, ng competition na pwedeng pagsisihan mo sa mga susunod na araw, buwan na taon. So, yun na nga, make sure na pag-isipan natin to ng sobra-sobra. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!